Isang 70 milya ang lapad na asteroid na tinatawag na Matilda ang papalapit sa Earth. Kaya lahat ng gobyerno sa mundo ay nagpadala ng spaceship para subukang sirain ito. Sa kasamaang palad, sumabog ang spaceship pagkadating nito sa asteroid field, na nangangahulugang tiyak na ang pagkapuksa ng sangkatauhan. Sa loob ng 3 linggo, tatama ang asteroid sa Earth at lahat ng buhay ay magwawakas. Ang mag-asawang sina Dodge at Linda ay narinig ang balita sa radyo ng kanilang sasakyan. Ngunit hindi nag-react si Dodge, at simpleng binanggit na na-miss nila ang exit. Hindi na kinaya ni Linda ang kanyang ugali at iniwan siya ng tuluyan. Pagkatapos, nagsimula na ang mga tao sa buong mundo na magplano para sa katapusan ng mundo. Karamihan ay ginagawa ang kanilang mga bucket list. May mga karatula sa kalsada na nag-aalok ng mga serbisyo tulad ng mga malalaswang pagtitipon, paghahanap ng mga kaibigan upang sabay-sabay na tapusin ang mundo, at may mga mersenaryong nag-aalok na patayin ang mga taong hindi sapat ang lakas upang makayanan ang huling araw. Ngunit si Dodge ay walang anumang makabuluhan sa buhay, kaya ipinagpatuloy lang niya ang kanyang nakakasawang routine. Sa natitirang 21 araw, pumunta pa rin si Dodge sa gym, na halos wala ng tao. Sa TV, nakita niyang wala ng cellphone service at kasunod na mawawala ang tubig at kuryente. Pagkatapos, nagmaneho si Dodge papunta sa trabaho at naharap sa mas masamang trapiko kaysa karaniwan dahil lahat ay sinusubukang tumakas mula sa lungsod upang pumunta sa magagandang lugar. Sa opisina, napansin ni Dodge na kakaunti na lang ang pumasok sa trabaho. Sumagot siya ng mga tawag mula sa mga kliyente na nagtatanong kung may insurance para sa pandaigdigang mga sakuna at dumalo sa mga pulong kung saan inanunsyo na may mga promosyon para sa lahat dahil maraming hindi na pumapasok. Ngunit wala sa kanilang grupo ang tumanggap ng alok. Pag-uwi ni Dodge, tiningnan niya ang kanyang mailbox ngunit wala pa rin itong laman. Gaya ng dati, napansin din niyang nagtatakbuhan palabas ang kanyang kapitbahay na si Penny mula sa kanyang apartment matapos makipaghiwalay sa kanyang kasintahang si Owen, na sumisigaw sa kanya. Pagpasok ni Dodge sa kanyang apartment, nadatnan niya ang kanyang lingguhang tagalinis na si Elsa. Sinubukan ni Dodge na sabihin hindi na kailangang bumalik si Elsa dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit nagalit si Elsa dahil inakala niyang tinatanggol siya sa trabaho. Kaya binalik ni Dodge ang sinabi niya. Nagpaalam si Elsa na babalik siya sa susunod na linggo. Uminom si Dodge ng cough syrup at nanood ng TV. Nalaman niyang umalis na ang huling flight at hindi na gumagana ang mga airline. Ang mga may pribadong eroplano ay maaaring lumipad kung nais nila. Ngunit hindi ito inirerekomenda ng mga eksperto dahil sa mga panganib. Bago matulog, nakakita si Dodge ng gagamba sa banyo at naghanda itong patayin. Ngunit sa huli, nagpasya siyang hayaang mabuhay ito. Kinagabihan, gumapang ang gagamba sa kanyang mukha. Kinaumagahan, nagising si Dodge na may mga kagat ng gagamba sa kanyang mukha. Pagdating sa trabaho, isang katrabaho niya na nagpakamatay ang bumagsak sa kanyang sasakyan. Dahilan upang siya ay mabigla. Lumipas ang 1 linggo at 14 na araw na lang ang natitira. Pumunta si Dodge sa isang end-of-the-world party na inorganisa ng kanyang kaibigang si Diane. May anak siyang teenager na ininsulto ang kanyang mga magulang bago umalis. At ininsulto rin siya pabalik ng mga magulang niya dahil wala na silang pakialam. Ang asawa ni Diane ay sa wakas kinuha ang kanyang napaka-eksklusibong mga sigarilyo at nangakong magbibigay ng isa kay Dodge habang sinabi ni Diane na hindi siya nagulat na iniwan siya ni Linda dahil hindi ito kailanman naging masaya sa kanya. Lubos na nagulat si Dodge dahil hindi niya ito napansin noon. Ipinilit ni Diane na ipakilala si Dodge sa isang tao dahil hindi siya dapat mamatay ng mag-isa. At nang tumanggi si Dodge, sinabi ng asawa ni Diane na hindi siya mamamatay ng mag-isa dahil buong mundo ang mamamatay. Nang magsimula ang party, ipinakilala pa rin ni Diane si Dodge kay Karen, na nagsuot ng lahat ng magagarang bagay na bihira niyang maisuot. Sinubukan niyang makipag-usap kay Dodge, ngunit naging awkward ito at hindi alam ni Dodge kung ano ang sasabihin. Habang hapunan, ibinahagi ng mga tao ang kanilang mga plano para sa kanilang huling mga araw, tulad ng pagbisita sa kanilang pamilya o paggawa ng mga bagay mula sa kanilang bucket list. Sinabi ni Karen na gusto niyang gugulin ang mga ito kasama ang isang espesyal na tao habang nagpapakita ng mga flirty na tingin kay Dodge. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula na ang tunay na kasiyahan at naging napaka-wild ng party, kaya pinapayagan na rin ng mga tao ang mga bata na uminom. Sumayaw si Karen habang patuloy na nagfi-flirt kay Dodge. Napilit itong iniwasan. Sinabi ng isang kaibigan ni Dodge na dahil sa nalalapit na katapusan, wala ng standard sa mga babae at bawat lalaki ay may tsansa kahit gaano pa sila kapangit. Ibinunyag niya na naging malapit siya sa maraming babae noong nakaraang linggo, at hiniling kay Dodge na makipagtulungan sa kanya upang pagsabayin si Karen. Ngunit tinanggihan siya ni Dodge. Di nagtagal, lumabas ang mga paputok at ilegal na droga at hindi na ito kinaya ni Dodge. Kaya nagtago siya sa banyo. Nang pumunta si Diane upang tingnan siya, nagulat siya nang subukan siyang halikan ni Diane. Agad na tinanggihan ni Dodge si Diane at pinaalalahanan siya na siya ay may asawa. Ngunit ipinaliwanag ni Diane na wala nang pakialam ang mga tao tungkol doon. Pagod na, nagpasya si Dodge na umuwi ng maaga at mag-isip tungkol sa kanyang dating buhay. Habang tinitingnan ng larawan ng kanyang high school sweetheart na si Olivia, nagsimula siyang tumugtog ng harmonica, ngunit tumigil nang marinig niya ang isang babaeng umiiyak sa fire escape. Sinuri ni Dodge ang babae at natuklasan na si Penny ito, na agad siyang niyakap habang umiiyak ng husto. Naiwan si Penny ng huling flight papuntang UK, at ngayon hindi na siya makakasama sa kanyang pamilya sa pagtatapos. Dahil sa awa, inanyayahan siya ni Dodge na pumasok at ibinahagi ang kanyang cough syrup na hinaluan ng vodka. Bilang kapalit, inalok ni Penny ng marijuana, na tinanggihan ni Dodge. Ipinaliwanag ni Penny na ang paninigarilyo lamang ang nakakatulong sa kanya na makatulog at magising dahil siya ay may hypersomnia.
na nangangahulugang kaya niyang matulog sa lahat ng bagay kahit sa panahon ng apocalypse. Pagkatapos, nanood ng TV ang dalawa at nakatulog sa sofa. Kinabukasan, patuloy na natutulog si Penny kahit gaano kalakas ang TV o kahit na nagva-vacuum si Elsa sa tabi niya. Pinisil ni Dodge ang ilong ni Penny ngunit walang nangyari, kaya tumugtog siya ng harmonika. Sa wakas, nagising si Penny at sinabi na handa na siyang bumalik sa kanyang apartment. Bumaba sila at dinala ni Penny kay Dodge ang isang tambak ng sulat. Ipinaliwanag na palaging ipinapadala ng mailman ang mga bagay ni Dodge sa kanyang mailbox ng mali. Ito ay nangyayari sa loob ng maraming taon at iniipon niya ang lahat, ngunit hindi niya nakita si Dodge upang ibigay ito sa kanya. Ang tanging taong kilala niya ay si Linda, na iniisip ni Penny na kasama ni Dodge sa apartment dahil palagi niyang nakikita itong masaya kasama ang isang kasintahan. Nagulat si Dodge nang malaman na niloloko siya ni Linda, kaya bumalik siya sa kanyang apartment at galit na sinira ang lahat ng mga gamit ni Linda. Pakiramdam na siya ay isang ganap na tanga. Pagkatapos, bumili siya ng isang bote ng asul na likido at pumunta sa parke, kung saan nakita niya ang isang magkasintahan na naghahalikan at sumigaw upang takutin sila bago uminom hanggang sa mawalan ng malay. Nabigo ang kanyang plano na magpakamatay at nagising siyang malusog kinabukasan, upang makakita ng isang inabandunang aso na nakatali sa kanya at isang tala na nagsasabing, "Sorry." Sa natitirang 12 araw, kinuha ni Dodge ang aso at nagsimulang umuwi. Habang naglalakad sa lungsod, napansin niya na ang mga tao ay naging marahas na. Ibig sabihin ay may mga away, sunog, at pagnanakaw sa lahat ng dako. Pagdating sa kanyang apartment, pinakain ni Dodge ang aso at nanood ng balita. Nalaman na may mga kaguluhan sa maraming lugar. Sinimulan din niyang suriin ang kanyang mga lumang sulat at nagulat nang makakita ng isang liham mula kay Olivia mula ilang buwan na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Olivia na hindi siya tumigil sa pag-iisip tungkol kay Dodge at nais niyang kumustahin siya, ngunit sinabi rin niya na huwag na siyang hanapin dahil huli na para sa kanila. Ang huling linya niya ay nagsasabing si Dodge ang pag-ibig ng kanyang buhay. Biglang may bumato ng ladrilyo sa kanyang bintana at nag-alarm ang gusali habang papalapit ang mga kaguluhan. May mga marahas na tao na sa pasilyo, kaya kinuha ni Dodge ang aso, ang harmonica, at ang liham bago lumabas sa fire escape. Pumunta siya sa apartment ni Penny at nakilala si Owen, na inakala na niloloko siya ni Penny at sinuntok ang pader. Nabali ang kanyang kamay. Hindi pinansin ni Dodge si Owen at ginaisang si Penny, ngunit agad na nagsimulang magtalo si Owen at Penny. Nang sa wakas ay nabanggit ni Dodge ang mga kaguluhan. Huminto si Penny upang kunin ang maraming mga record mula sa kanyang koleksyon hanggat maaari. Pagkatapos, tumakbo palabas ng gusali ang tatlo at nagboluntaryo si Penny na magmaneho, ngunit nakalimutan niya kung saan niya iniwan ang kanyang kotse. Sa sandaling yon, may mga taong nagpaputok ng baril, kaya ginamit ni Owen si Penny bilang kalasag upang protektahan ang sarili. Nang sa wakas ay makita nila ang kanyang kotse, nahirapan si Penny na umalis dahil hindi siya magaling sa parallel parking. Lumabas si Owen ng kotse upang gabayan siya, ngunit patuloy siyang iniinsulto, na nagpapakita kung bakit siya hiniwalayan ni Penny. Pagod na sa pakikitungo sa mga argumento ng magkasintahan, sinabi ni Dodge kay Penny na may kilala siyang may eroplano at ipakikilala niya ito kay Penny kung ilalabas siya nito doon. Dahil dito, sa wakas ay nailabas ni Penny ang kotse at umalis. Iniwan si Owen. Sa kasamaang palad, kinabukasan ay naubusan na sila ng gasolina dahil hindi pinuno ni Penny ang tangke. Habang naglalakad sila sa kalsada, sinubukan ni Penny na manatiling positibo, na naging dahilan upang sa wakas ay magalit si Dodge. Sinabi niya kay Penny na sinira niya ang kanyang buhay dahil hindi niya natanggap ang liham ni Olivia sa tamang oras. At sino ang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon? Dahil sa matinding pagkakasala, nangako si Penny na muling pagsasamahin si Dodge sa kanyang nawawalang pag-ibig. Pagkatapos ay nagsimulang mag-hitchhike si Penny at isang lalaking nagngangalang Glenn ang pumayag na isakay sila. Habang naglalakbay sila, sinabi ni Penny kay Glenn na ibahagi ang kanyang kwento ng buhay. At nagsimula siya mula sa pagkabata ng kanyang ama. Kinamumuhian ni Dodge ang bawat segundo nito, lalo na nang ikumpisal ni Glenn na sinabi ng doktor na mayroon na lamang siyang 6 na linggo upang mabuhay bago ipahayag ang katapusan ng mundo. Nawalan si Glenn ng kanyang pag-ibig ilang taon na ang nakalipas at pagkatapos malaman ang tungkol sa katapusan, nagsimula siyang mag-isip na magpakamatay, ngunit hindi siya makakapasok sa langit. Ang kanyang tono ay nagdulot ng matinding pagdududa kay Dodge, lalo na nang makita niya ang mga kagamitan sa paghuhukay sa likod ng truck. Sa kalaunan, huminto si Glenn sa truck at sinabing magpapahinga siya. Iniimbitahan si Dodge na sumama, lalong nagduda si Dodge at nang umalis si Glenn, sinabi niya kay Penny na maaaring kasama nila ang isang psycho. Hindi siya sineryoso ni Penny at lumabas ng truck upang ilakad ang aso, na kailangan ding umihi. Pagbalik ni Glenn, tinanong niya si Dodge na alisin ang maskara. Sinasabing ang blankong mukha ni Dodge ay nagpapatunay na siya ay isang mamamatay tao. Itinanggi ni Dodge ang teoryang yon at humingi ng paumanhin si Glenn sa hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag na kumuha siya ng isang bayarang mamamatay tao upang tapusin ang lahat para sa kanya. Habang tumatawa, biglang binaril si Glenn, at nakita ni Dodge ang mamamatay tao na umalis. Pagkatapos, inilibing ni Dodge at Penny ang katawan ni Glenn gamit ang kanyang sariling kagamitan at umalis sa kanyang truck. Sa kalaunan, nakakita sila ng isang restaurant na tinatawag na franchise sa tabi ng kalsada at nagpasya silang huminto para uminom. Tinanggap sila ng waiter ng mga yakap at inamin na lahat ng mga manggagawa ay naninigarilyo. Kaya ngayon ay gumagawa sila ng iba't ibang mga kakaibang recipe. Si Penny at Dodge ay nanatili sa mga klasiko, kumuha ng pagkain para sa aso, at sumali pa si Penny sa conga line.
Habang kumakain sila, nagbahagi sila ng higit pa tungkol sa kanilang mga dating buhay. Ngunit bigla silang naantala ng isang sorpresa. Sinabi ni Penny sa mga waiter na kaarawan ni Dodge kaya nagdala sila ng maliit na cake at kanta. Biglang hinalikan sila ng isang waitress at di nagtagal nagsimula ng maging malikot ang party. Kaya kinuha ng dalawa ang aso at umalis. Sa truck, napansin nila ang isang tiyak na tensyon sa pagitan nila at nauwi sa paggawa ng masama. Pagkatapos, nakaramdam ng pagkakasala si Dodge dahil sa kanilang pagkakaiba ng edad na parang sinamantala niya si Penny. Ngunit pinaalalahanan siya ni Penny na siya ay isang adulto na gumawa ng desisyon. Biglang narinig nila ang mga sirena at nagulat na makita ang isang pulis na sinusubukang pahintuin sila. Gusto ni Penny na magpatuloy sa pagmamaneho dahil wala nang halaga ang batas. Ngunit ayaw ni Dodge ng gulo kaya pinilit niya itong huminto. Dahil naninigarilyo siya, kinuha ni Dodge ang kanyang sigarilyo at itinago ito sa kanyang bibig. Ngunit aksidenteng nakalanghap siya ng usok. Lumapit ang pulis at binanggit ang lahat ng kanilang maling ginagawa. Kaya sinabi ni Penny na walang kabuluhan ito. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit ang pulis at inaresto pa rin sila. Sa kulungan, nakilala ng dalawa ang isang lalaking inaresto dahil sa paggugulo ng kapayapaan gamit ang kanyang "The End is Here" na karatula. Nagkaroon ng breakdown si Penny dahil nabigo siyang tuparin ang kanyang pangako. Kaya niyakap siya ni Dodge sa pamamagitan ng mga rehas at ipinaliwanag na hindi niya sinira ang kanyang buhay dahil matagal na niyang ginawa iyon sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay nagsimulang umepekto ang sigarilyo. Inamin ni Dodge na wala siyang pamilya, namatay ang kanyang ina sa isang malubhang sakit at iniwan sila ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumugtog siya ng harmonika hanggang sa makatulog sila. Kinabukasan, dumating ang isang bagong pulis upang magpalit ng shift at agad na pinalaya ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi niya maibabalik ang truck dahil na-impound ito, ngunit inalok niya sila ng sakay. Naalala ni Penny na may ex siya na nakatira malapit kaya dinala sila ng pulis doon. Agad na nagselo si Dodge nang makilala niya si Spec, isang dating sundalo na may magandang katawan at sariling bomb shelter, puno ng iba pang mga kasamahan sa militar. Malinaw na mahal pa rin ni Spec si Penny at inalok siya ng kanyang satellite phone upang makatawag si Penny sa kanyang pamilya. Umiyak siya nang marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang at kapatid at narinig pa ang kanyang pamangkin sa unang pagkakataon. Habang abala si Penny, sinabi ni Spec kay Dodge na si Penny lamang ang pinapayagang manatili sa shelter, hindi siya. Pagkatapos ay humingi si Penny kay Spec ng kotse, tumangging manatili. Pumayag si Spec ngunit sinabi kay Penny na ibalik ito pagkatapos niyang tuparin ang kanyang pangako kay Dodge. Patuloy na nagbanding ang dalawa sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay nakarating sila sa bahay ng pagkabata ni Olivia. Ngunit walang sumasagot sa pinto. Binuksan ni Penny ang bintana upang buksan ang pinto at nakakita sila ng maraming pagkain sa ref. Kaya nagpasya silang magpalipas ng gabi doon. Nakakita si Dodge ng record player at nakinig si Penny sa kanyang mga lumang record habang nagluluto siya. Nang magising si Dodge mula sa isang nap, nagbahagi siya ng hapunan kasama si Penny at ang aso. At sinabi ni Penny sa kanya ang higit pa tungkol sa kanyang pamilya, kabilang ang pagmamahal sa mga record na nakuha niya mula sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinuri ni Penny ang isang drawer at nakakita ng isang liham mula kay Olivia para sa kanyang mga magulang, na may kasamang return address. Natuwa si Dodge at nagpasya silang pumunta doon kinabukasan. Nang gabing yon, natuklasan ni Dodge na isinulat ni Olivia ang kanyang pangalan sa kama ng kanyang pagkabata, at ngumiti si Penny sa mga lumang larawan ni Dodge mula sa isang lumang yearbook. Kinabukasan, pumunta sila sa address sa Sober at sinabi ni Dodge kay Penny na maghintay sa kotse. Pumunta siya sa bahay ngunit bumalik agad at umalis. Naguluhan si Penny habang ipinaliwanag ni Dodge na hindi siya kumatok. Iniwan lang niya ang isang liham. Nagkaroon ng argumento ng igiit ni Penny na malaman kung ano ang nagbago, na naging sanhi ng halos pagbangga ni Dodge sa isang linya ng mga tao. Iniwan ng dalawa ang kotse at sinundan ang linya papunta sa lokal na beach, kung saan binabautismuhan ang mga tao. Nakakatuwang makita ang tanawin. Naghalikan sina Dodge at Penny at sumali sa mga tao sa beach. Ginugol ang araw sa isang magandang picnic at nakipagkaibigan sa lahat. Nakipaglaro rin ng aso sa mga lokal. Sinubukan ni Dodge na turuan si Penny kung paano tumugtog ng harmonika at natuklasan niyang regalo ito mula sa kanyang ama. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay at nakarating sa isang bahay sa kanayunan. Ang lalaking may eroplano ay si Frank, na ama pala ni Dodge. Binigyan sila ni Penny ng privacy at sinubukan ni Frank na humingi ng tawad kay Dodge, na ipinaliwanag na wala na itong halaga dahil malapit na ang katapusan. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Frank na maging mabait at nagkaroon sila ng isang magandang hapunan na magkasama, hanggang sa tumugtog ng harmonika ang mag-ama. Nang makatulog si Penny, binuhat siya ni Dodge papunta sa eroplano at sinabi sa kanya na siya ang pag-ibig ng kanyang buhay bago lumipad si Frank papuntang UK. Pagkatapos, umuwi si Dodge kasama ang aso. Nakakita siya ng tala mula kay Karen at Elsa na naglilinis ng kanyang apartment. Kaya sa wakas ay nagalit siya at sinabi sa kanya na gugulin ang huling mga araw kasama ang kanyang pamilya. Nasaktan si Elsa dahil itinuturing niyang kaibigan si Dodge na makakasama. Kaya pinagsisihan ito ni Dodge at sinabi sa kanya na bumalik sa susunod na linggo gaya ng dati, kahit na wala ng susunod na linggo. Makalipas ang ilang sandali, nanood si Dodge ng huling broadcast sa TV, kung saan inihayag ng anchorman na mali ang mga kalkulasyon at darating ang asteroid sa loob ng 16 na oras. Nagbigay din ang anchorman ng isang napakapusong pamamaalam, at sa wakas ay naputol ang signal.
Malungkot, pumunta si Dodge sa apartment ni Penny at nagsimulang makinig sa kanyang mga record. Naaalala ang lahat ng itinuro niya tungkol dito. Humiga siya sa sahig at naghintay ng katapusan. Nakikinig sa musika hanggang sa mawala ng kuryente. Biglang nagsimulang tumahol ang aso at nagulat si Dodge nang matuklasan niyang bumalik si Penny. Inamin niyang nagising siya sa flight at pinilit si Frank na ibalik siya. Pagkatapos magyakapan, humiga sila sa kama at ipinahayag ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa, upang panatilihing gising at hindi mag-alala si Penny sa mga pagsabog sa paligid. Patuloy na kinakausap siya ni Dodge at tinatanong tungkol sa kanyang dating buhay. Nagtinginan ang magkasintahan sa mata habang tumatama ang asteroid sa Earth, na nagtatapos sa lahat.